Paano makilala ang impluwensya ng demonyo sa mga kaibigan at pamilya? Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay kung sino ang ipinapakita nila. May mga taong nagsasalita ng kapayapaan ngunit nagdadala ng kaguluhan sa puso. May mga tumatawa sa iyo sa publiko ngunit pinupuna o ipinagkakanuluka sa lihim. Ang iba ay nagsasabing mahal ka nila, ngunit sa likod ng kanilang pagmamahal ay may pagnanais na kontrolin, may inggit, at may kadilimang malinaw na hindi galing sa Diyos. Isa sa pinakamalaking panganib para sa isang mananampalataya ay hindi palaging ang kaaway sa labas, kundi ang masamang impluwensya mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Maaring mahirap itong tanggapin, ngunit hindi inilalarawan ng kasulatan ang mga demonyo bilang mga malalayong nilalang na nagtatago sa mga nakakatakot na lugar. Ipinapakita ng Biblia na ang mga puwersa ng kasamaan ay maaaring makaapekto sa isip, magbaluktot ng layunin, at gamitin pa ang mga taong malapit sa atin upang maghasik ng pagdududa, takot, pagkakawatak-watak at pagkawasak. Kadalasan, ang pinakamalaking pinsalang espiritual ay hindi nanggagaling sa mga estranghero o sa mga hayagang kalaban, kundi sa mga taong pamilyar. Isang kaibigan, kapatid, guro, asawa o minamahal. Kaya't ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan at espiritual na pagkilala. Maraming mananampalataya ang nabubuhay ng walang kamalay-malay, pinapalitan ng kabaitan ng katuwiran, ang karisma ng kabanalan. Ang kaaway ay bihirang lumitaw sa malinaw na anyo. Madalas siyang nagkukubli bilang isang taong kilala, nagsasalita ng kalahating katotohanan, nagbabaluktot ng kasulatan at nilalaro ang damdamin. Sabi sa 2 Korinto 14, hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Kung kaya niyang mag-anyong liwanag, hindi mo ba iniisip na maaari rin siyang kumilos sa pamamagitan ng mga taong malapit sa iyo? Linawin natin, hindi ito tungkol sa paghusga sa iba bilang masama o sa paghatol sa mga nahihirapan. Lahat tayo ay may mga sandaling mahina. Ngunit may pagkakaiba sa taong nakikipaglaban sa kasalanan at sa taong pinamumunuan nito. Kung hindi tayo espiritual na mapagmatyag, baka hindi natin mapansin ang pagkakaibang iyon hanggat huli na. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mamuhay sa pagdududa, kundi sa karunungan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10:16, maging matalino tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Ibig sabihin nito, maaari tayong lumakad sa pag-ibig habang nakadilat ang ating mga espiritual na mata. Ang layunin ay hindi matakot sa mga tao, kundi mapansin kung kailan may mali, kapag ang banal na espiritu ay nagbibigay ng tahimik na babala, kapag nawawala ang kapayapaan kahit patuloy ang ngiti. Kapag nabuksan na ang iyong espiritual na mga mata, hindi mo na kayang baliwalain ang nakikita mo. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga espiritong kumikilos sa paligid mo, bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang mamuhay sa katotohanan, kalayaan at kapangyarihan kahit sa gitna ng kalituhan. Ngayon, titingnan natin ng mabuti kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa impluwensya ng demonyo, hindi bilang mga kwentong nakakatakot, kundi bilang mga katotohanang maaaring makaapekto sa mga taong mahal natin. Higit sa lahat, matututuhan natin kung paano manatiling matatag, dalisay at puspos ng liwanag kahit pa sinusubukang mag-anyong kaibigan ang kadiliman. Una, ang katangian ng impluwensya ng demonyo ayon sa kasulatan. Bago natin makilala ang impluwensya ng demonyo sa iba, kailangan muna nating maunawaan kung paano ito kumikilos. Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga demonyo, kung sino sila at paano sila gumagawa? Ang mga demonyo ay hindi alamat o katang-isip. Totoo silang mga espiritual na nilalang, mga anghel na bumagsak at sumama kay Satanas sa kanyang pagre-rebelde laban sa Diyos. Sila ay kumikilos ng may kaayusan, plano at panlilinlang. Ang kanilang layunin ay simple,
magnakaw, pumatay, at manira. Juan 10:10. Ngunit bihira silang umatake ng lantaran. Isa sa pinakamabisang taktika ng kaaway ay ang pagiging tuso. Itinuturo ng kasulatan na ang impluensya ng demonyo ay hindi laging halatang pagsasanib ng espiritu tulad ng mga eksena sa mga ebanghelyo. Minsan ito ay dumarating bilang bulong ng panlilinlang, tahimik na pagbabaluktot ng katotohanan o emosyonal na manipulasyon na nagiiwan sa isang tao sa pagkakasala, kahihiyan o kalituhang espiritual. Kadalasan, hindi ito tulad ng nakikita sa mga pelikula. Ito ay tahimik, dahan-dahan at mapanganib sa pagiging karaniwan. Madalas itong lumilitaw bilang pagkontrol, sama ng loob, kayabangan o pagre-rebelde. Isipin si Judas, hindi siya isang tagalabas. Isa siya sa 12 alagad. Naglakad siya kasama ni Jesus, nasaksihan ang mga himala at narinig ang kanyang mga aral. Ngunit ayon sa Lucas 22:3, pumasok si Satanas kay Judas. At ano ang ginawa niya? Ipinagkanulo niya si Jesus sa pamamagitan ng isang halik, isang kilos na parang pagmamahal ngunit may dalang kadiliman. Ganyan gumagana ang impluensya ng demonyo. Nagtatago ito sa likod ng pamilyar na mukha at mga kilos ng pagtitiwala. Maging si Pedro, ang matapang at tapat na alagad, ay sinaway ni Jesus sa Mateo 16:23 nang pigilan niya si Jesus na magpunta sa krus. Sinabi ni Jesus, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Si Pedro ba ay sinaniban? Hindi. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan ng espiritong laban sa kalooban ng Diyos. Agad itong nakilala ni Jesus at hinarap. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Kahit ang tapat na mananampalataya ay maaaring maimpluwensyahan ng maling espiritu kapag ang kanilang puso at isipan ay hindi nakaayon sa katotohanan. Ipinaalala ni Pablo sa atin sa Efeso 6:12 na hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Ang tunay na labanan ay hindi laban sa mga kamag-anak, katrabaho o kaibigan. Ito ay espiritual. Ang totoong tunggalian ay nangyayari sa isang dimensyong hindi nakikita, ngunit may malaking epekto sa ating buhay araw-araw. Ang impluensya ng demonyo ay hindi laging maingay o dramatiko. Minsan, ito ay isang bulong lamang. Maaring naroon ito sa mga usapang tila walang halaga, ngunit dahan-dahang inilalayo ka sa plano ng Diyos. Maaring nasa mga lugar na mabigat ang pakiramdam o puno ng tensyon. Maaaring sa mga taong walang kamalay-malay na ginagamit bilang daluyan ng kadiliman. Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi tayo walang laban. Mayroon tayong banal na espiritu, ang salita ng Diyos, at ang kapangyarihan ni Kristo upang madama kung may mali, kahit ito ay galing sa taong malapit sa atin. Kaya mahalagang maunawaan kung paano kumikilos ang impluensya ng demonyo. Kapag alam mo na ang mga paraan ng kaaway, hindi ka na madaling malinlang ng kanyang mga anyo. Ikalawa, kapag ang mga mahal sa buhay ay nagiging daanan, mga babala ng Biblia. Dito nagiging personal ang lahat. Madaling pag-usapan ng impluensya ng demonyo bilang ideya, ngunit mahirap itong tanggapin kapag nakikita mo ito sa mga taong mahal mo, sa pamilya, mga kaibigan, guro o asawa. Ngunit hindi ito itinatanggi ng kasulatan. Maraming halimbawa sa Biblia ng mga taong nagbukas ng pinto sa kasamaan at nakaranas ng matinding kapahamakan. Isaalang-alang si Cain at Abel sa Genesis 4. Pareho silang naghandog sa Diyos, ngunit tinanggap lamang ang kay Abel. Sa halip na magpakumbaba o magtanong kung bakit, pinairal ni Cain ang inggit, at iyon ang nagbukas ng pinto sa kasalanan. Binalaan pa siya ng Diyos sa talatang 7, "Ang kasalanan ay nakaabang sa iyong pintuan. Nais ka nitong lamunin, ngunit dapat mo itong mapaglabanan." Binaliwala ni Cain ang babala at pinatay ang kanyang kapatid. Hindi siya sinaniban, ngunit siya ay naimpluensyahan
una ng inggit, pagkatapos ng galit at kalaunan ng karahasan. Ang proseso ay espiritual, hindi lamang emosyonal. Pag-isipan mo rin ang mga anak ni Eli sa isang Samuel 2. Sila ay mga pari, mga taong pinili upang maglingkod sa Diyos, ngunit tinawag silang tiwali ng kasulatan. Inabuso nila ang kanilang posisyon, hindi iginalang ang mga handog at inakay ang iba sa kasalanan. Dumating ang hatol ng Diyos sa kalaunan, ngunit kapansin-pansin kung gaano katagal silang pinayagang magpatuloy. Ipinapakita nito na kahit sa loob ng relihiyosong kapaligiran, kahit sa mga pinuno, maaring mapasailalim ang mga tao sa madilim na impluensya kapag lumayo ang kanilang puso sa Diyos. Maging ang pamilya ni Jesus ay hindi siya naunawaan. Sa Marcos 3:21, sinabi nila, nasisiraan na siya ng isip. Isipin mo iyon, ang anak ng Diyos na gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, ngunit inisip ng kanyang pamilya na siya ay baliw. Bakit? Dahil madalas nalilito ang isipan ng tao sa katotohanang espiritual. Kapag ang isang taong malapit sa iyo ay kumikilos mula sa laman imbes na sa espiritu, maaaring tutulan niya ang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Maaari niyang questionin ang iyong pananampalataya, punahin ang iyong pagsunod, o akitin kang lumayo sa iyong layunin. Hindi dahil sa puot, kundi dahil hindi niya nauunawaan ang laban na espiritual. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 10:36, ang mga kaaway ng tao ay ang mga kasambahay niya mismo. Minsan, ang pinakamalalaking hamon sa espiritu ay hindi nagmumula sa labas ng mundo, kundi mula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Hindi ibig sabihin ni Jesus na matakot tayo sa ating pamilya. Itinuro niya na tayo ay maging maingat at mapanuri kapag ang mga taong mahal natin ay nagsimulang pumapanig, sadyaman o hindi. Sa kadiliman, maaari silang maging daan ng kalituhan, tukso o atake sa espiritu sa ating buhay. Mabigat itong katotohanan, ngunit may pag-asa pa rin. Ang isang taong naimpluwensyahan ng dilim ay hindi nangangahulugang wala ng kaligtasan. Dumating si Jesus upang palayain ang mga bihag at madalas nagsisimula ang kalayaan sa isang taong tulad mo, isang taong espiritual na gising at kayang kilalanin ang mga tanikala, kahit ito ay nakatago sa anyo ng pagmamahal. Kaya magpatuloy tayo dahil marami pa tayong kailangang tuklasin at unawain. Hindi ipinapakita ito ng Diyos upang takutin ka, kundi upang ihanda ka na manatiling matatag sa kanyang katotohanan. Kahit saan lumitaw ang labanan, kahit ito ay malapit sa tahanan, kahit ito ay masakit, kahit ito ay mukhang pag-ibig, ngunit may halong kompromiso. Ang iyong pagkilala sa Espiritu ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang putulin ang mapanirang siklo sa espiritual. 3 palatandaan ng impluensya ng demonyo sa mga kaibigan at pamilya. Ito ang mahirap na bahagi, bihirang ipahayag ng impluensya ng demonyo ang sarili nito. Hindi ito dumarating na may ingay o kaguluhan. Kumikilos ito ng tahimik, bumubulong, nagmamanipula, nagtatago sa likod ng karisma, sakit, nakaraang trauma, relihiyon at maging ng mabuting hangarin. Kaya mahalagang makilala ang mga palatandaan, hindi upang husgahan ng iba, kundi upang magkaroon ng espiritual na pagkilala. Kapag nakita mo na ang mga pattern, maaaring mapagtanto mong ang ilan sa mga laban sa iyong buhay ay hindi basta aksidente, maaari itong konektado sa mga relasyon. Narito ang 7 banayad, ngunit makapangyarihang palatandaan na ang isang taong malapit sa iyo ay maaaring nasa ilalim ng impluensya ng demonyo. Una, kayabangan at pagre-rebelde laban sa Diyos. Ang kayabangan ang kasalanang naging dahilan ng pagbagsak ni Satanas mula sa langit, Isayas 14:12 hanggang 15, at ito pa rin ang kanyang paboritong sandata. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na tumatanggi sa autoridad ng Diyos,
binabaluktot ang katotohanan upang masunod ang sariling kagustuhan o tinatanggihan ang pagtutuwid, lalo na mula sa salita ng Diyos. Ito ay babala. Ang pagre-rebelde ay hindi simpleng katigasan ng ulo. Tinatawag ito ng Biblia na gaya ng kasalanan ng pangkukulam. Isayas 15, talata 23. Maaring magmukha siyang matatag o malaya, ngunit sa ilalim ng maskara ay isang espiritong lumalaban sa katotohanan ng Diyos. Ikalawa, patuloy na pagkakawatak-atalitan. Binanggit sa Kawikaan 6:16 hanggang 19 ang 7 bagay na kinapupuotan ng Diyos, kabilang ang bulaang saksi na nagsisinungaling at ang naghahasik ng pagkakagalit sa magkakapatid. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nagdudulot ng drama, chismis o gulo, lalo na sa loob ng simbahan o pamilya, itanong mo, anong espiritu ang kumikilos dito? Ang mga demonyo ay nabubuhay sa pagkakawatak. Layunin nilang sirain ang mga ugnayang itinatag ng Diyos gamit ang emosyonal na manipulasyon upang pag-awayin ang mga tao imbes na pag-isahin. Ikatlo, manipulasyon at pagkontrol na nagkukubli bilang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagdudulot ng kalayaan, ngunit ang impluensya ng demonyo ay naglalayong kontrolin. Kung ang isang tao ay gumagamit ng guilt, pananahimik, pananakot o emosyonal na presyon upang makuha ang gusto niya, lalo na sa malalapit na relasyon, maaaring hindi lang ito toxic na ugali. Maaaring ito ay may ugat na espiritual. Si Jezebel sa Biblia ay malinaw na halimbawa. Sa ika-1 araw ng 11, ginamit niya ang karisma, kapangyarihan at manipulasyon upang kontrolin ang iba at patahimikin ang katotohanan. Hanggang ngayon, ang ganitong espiritu ay patuloy na kumikilos, kadalasang nagtatago sa mga salitang, tinutulungan lang kita. Ika-4, pagbabaluktot ng kasulatan o pagtanggi sa katotohanang biblikal. Hindi lahat ng nagsisipi ng Biblia ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan, ginamit ni Satanas ang kasulatan upang tuksuhin si Jesus sa ilang Mateo 4. Isa sa malinaw na palatandaan ng impluensya ng demonyo ay kapag binabaluktot ng isang tao ang salita ng Diyos upang bigyang katwiran ang kasalanan, pagre-rebelde o makasariling hangarin. Ang iba naman ay tinatanggihan ang autoridad ng Biblia habang inaangking espiritual. Ngunit kailanman, ang espiritu ng katotohanan ay hindi sumasalungat sa salita ng Diyos. Mag-ingat kapag may gumagawa nito. Panglima, pag-udyok sa kasalanan o pag-akay sa tukso. Nagbigay si Jesus ng seryosong babala sa Mateo 18:6. Kung sino man ang magpapatisod sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mas mabuti pang talian siya ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat matindi. Ang wika dahil ang pag-akay sa iba sa kasalanan ay hindi lamang personal na pagkakamali. Ito ay taktika ng kaaway. Kapag ang isang tao ay palaging nagtutulak sa iyong lumabag, ginagawang biro ang kabanalan, o pinapawalang bisa ang pananampalataya, maaaring mas malalim ang impluensya kaysa sa inaakala nila. 6 na paulit-ulit na pagsisinungaling, panlilinlang o pagtatago. Tinawag ni Jesus si Satanas na ama ng kasinungalingan sa Juan 8:44 at ang pagsisinungaling ay kanyang sariling wika. Kapag ang isang tao ay palaging nagtatago ng katotohanan, may mga lihim o namumuhay sa dobleng pagkatao, ito ay higit pa sa simpleng pandaraya. Ito ay tanda ng pagkakabihag sa espiritu. Ang mga demonyo ay namumuhay sa kadiliman, kaya napakalakas ng kapangyarihan ng katotohanan, pagkukumpisal at pagdadala ng mga bagay sa liwanag. Ang mga ito ang pumupunit sa tanikala ng pagtatago, sa pagtutol sa panalangin, kasulatan at banal na pakikisama. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang tao ay biglang nagiging tensyonado o hindi mapakali kapag nagsisimula kang magsalita tungkol kay Jesus, magdasal o mag-imbita sa simbahan?
Hindi ito laging dahil sa personalidad. Minsan, ito ay nagpapakita ng mas malalim na labanan sa espiritu. Ang espiritu sa loob nila ay maaaring lumalaban sa espiritu na nasa iyo. Kapag ang isang tao ay laging sumasagot ng sarkasmo, inis o paglayo tuwing binabanggit ang presensya ng Diyos, mainam na itanong kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Hindi ibig sabihin ng mga palatandaang ito na ang isang tao ay sinasaniban, ngunit madalas itong palatandaan na may ibang impluensya na tahimik na kumikilos. Ang tungkulin mo ay hindi upang saktan o husgahan ang tao, kundi upang kilalanin ang nangyayari sa espiritual, ipagdasal sila at hayaang ang banal na espiritu ang gumabay sa iyong tugon. Kapag nasimulan mong makita ang mga pattern na ito, hindi mo na dapat itong baliwalain. 4. Ang pagkilala sa mga espiritu, paano hinarap ni Jesus ang mga sinasapian. Kung gusto nating maunawaan kung paano tutugon sa impluensya ng demonyo, lalo na kapag ito ay lumilitaw sa mga tao, kailangan nating tingnan si Jesus. Hindi lang dahil siya ang anak ng Diyos, kundi dahil ipinakita niya kung paano gamitin ang autoridad ng may lakas at habag. Maraming beses na nakatagpo si Jesus ng mga demonyo at sa bawat pagkakataon, tumugon siya ng may kapanatagan, malinaw na autoridad at walang takot. Sa Marcos 5, nakasalubong ni Jesus ang isang lalaking sinasaniban ng maraming demonyo. Nakatira siya sa mga libingan, hiwalay sa lahat, sinasaktan ng sarili at binabali ang mga tanikala na ginamit upang itali siya. Siya ang itinakwil ng lipunan, ngunit hindi tumakbo si Jesus ni hindi siya natakot. Tinanong lang niya, ano ang pangalan mo? At inutusan ang mga demonyo na lumabas. Sa isang salita lamang, pinalaya ang lalaki. Pansinin, hindi siya nakipagtalo o gumawa ng palabas, kumilos siya sa banal na autoridad. Pagkatapos, sinasabi ng kasulatan na ang lalaki ay nakabihis at nasa tamang pag-iisip. Ganyan kumikilos ang tunay na pagpapalaya, nagdadala ito ng pagbabalik at kapayapaan, hindi pansamantalang ginhawa. Sa Mateo 16:23, tinangkang pigilan ni Pedro si Jesus na magpunta sa krus, sinasabing, "Huwag mong payagan, Panginoon, hindi ito dapat mangyari sa iyo." Ngunit tumalikod si Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa akin." Itinigil ba ni Jesus ang pagmamahal niya kay Pedro? Siyempre hindi. Ngunit kinilala niya na sa sandaling iyon, ang mga salita ni Pedro ay naaapektuhan ng espiritong laban sa kalooban ng Diyos. Hinarap ni Jesus ang espiritu, hindi ang tao. Mahalagang aral ito kapag nakaramdam ka ng maling impluensya, madaling maging emosyonal. Ngunit itinuturo ni Jesus na manatiling kalmado, magsalita ng may autoridad at paghiwalayin ang tao mula sa espiritong kumikilos sa kanya. Ganyan ka mamumuhay sa katotohanan at pag-ibig ng sabay. Ang pagkilala sa mga espiritu ay hindi tungkol sa pagiging mapaghinala o matatakutin sa lahat. Ito ay tungkol sa pagiging mulat sa espiritual. Ibinibigay ng banal na espiritu sa atin ang kakayahang makita ang higit pa sa panlabas na anyo, higit pa sa karisma at higit pa sa mga salita. Kapag sinimulan mong pakinggan ang banayad na babala sa loob mo, ang pag-udyok ng espiritu, mapapansin mong hindi lahat ng mabait na kilos ay dalisay, hindi lahat ng magagandang salita ay tapat, at hindi lahat ng relasyon ay espiritual na ligtas. Minsan, mararamdaman mo ito bago mo maipaliwanag. Papasok ka sa isang silid at mararamdaman mong nagbago ang hangin, o makakarinig ka ng isang tao at may kakaibang bigat sa iyong loob. Iyon ang banal na espiritu na nagbababala, pakinggan mo siya, maging mapagmatyag. Ganoon ang ginawa ni Jesus. At habang mas maraming oras ang ginugugol mo sa panalangin at sa salita ng Diyos, lalakas ang iyong pagkilala sa espiritu. Hindi kailanman nagulat si Jesus sa impluensya ng demonyo. Inasahan niya ito, hinarap ito, at palagi niya itong napagtagumpayan. Ang parehong espiritu
ang espiritu ng kapangyarihan, kapayapaan at katotohanan na nasa Kanya ay nasa iyo rin. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot, ngunit kailangan mong manatiling gising sa espiritu. Panglima, ang pagsubok sa mga espiritu, malinaw na utos ng Biblia. Ipinag-utos ng Diyos na subukin natin ang mga espiritu. Hindi lang niya tayo binalaan laban sa masamang impluensya. Sinabi niya rin na suriin natin ito. Hindi tayo inutusan na manghula o mga tuwiran lamang. Sinabi ng kasulatan na subukin. Sa Juan 4:1 mababasa natin, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumabas sa sanlibutan." Pansinin ang salitang maraming, hindi iilan, kundi marami. Madalas silang kumikilos sa pamamagitan ng mga tao, kahit sa mga mukhang tapat o mabait. Kaya't hindi sinasabi ng Biblia na subukin ang tao, ang sabi ay subukin ang espiritu. Ang mahalaga ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang puwersang nasa likod ng kanilang mga salita, kilos at layunin. Paano natin ito gagawin? Una, pansinin kung ano ang paniniwala ng isang tao tungkol kay Jesus. Ayon sa 1 Juan 4:2-3, bawat espiritong kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos, at ang hindi kumikilala ay hindi sa Kanya. Maraming nagsasabing naniniwala sila sa mas mataas na kapangyarihan, ngunit tanungin mo, sino si Jesus para sa kanila? Naniniwala ba silang Siya ang Panginoon na namatay at muling nabuhay, at Siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan? Ang sagot sa tanong na iyon ang laging naglalantad kung saan sila tunay na nakatayo, sa liwanag o sa kadiliman. Ikalawa, tingnan ang bunga ng kanilang buhay. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:16, "Makikilala ninyo sila sa kanilang bunga." Sa huli, kung ano ang nasa loob ay lalabas din. Kung ang buhay ng isang tao ay nagbubunga ng pag-ibig, kapayapaan, pagtitiis at kababaang loob, iyon ay mabuting bunga. Ngunit kung nakikita mo ang inggit, manipulasyon, kalituhan o labis na ambisyon, iyon ay hindi mula sa Espiritu ng Diyos. Malinaw sa Galatia 5, ang Espiritu ay nagdadala ng katuwiran, hindi kaguluhan. Ikatlo, itanong mo sa sarili, dinadala ba ako ng taong ito palapit sa Diyos o inilalayo ako sa Kanya? May mga taong mukhang espiritual o sumusuporta, ngunit tahimik nilang pinapahina ang iyong pananampalataya o binubura ang iyong paninindigan. Kapag naramdaman mo iyon, umatras ka muna. Hindi lahat ng koneksyon na mukhang banal ay galing sa Diyos. Minsan, ang mukhang pagpapala ay isang tukso lamang. Panghuli, ihambing ang lahat sa salita ng Diyos. Sinasabi sa Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at mas matalim kaysa sa alinmang espada. Kayang suriin ito ang bawat isip at layunin. Kung ang kilos o payo ng isang tao ay salungat sa kasulatan, kahit gaano pa sila kabait o kalapit sa iyo, ang impluensyang iyon ay hindi mula sa Diyos. Hindi kailanman sumasalungat ang Diyos sa Kanyang salita at ang Kanyang Espiritu ay laging sumasang-ayon dito. Narito ang katotohanan. Huwag mong patahimikin ang iyong espiritual na kamalayan dahil lang tila pamilyar o relihiyoso ang isang tao. Ang pagpunta sa simbahan o pagbabasa ng Biblia ay hindi palaging nangangahulugang lumalakad sila sa katotohanan. Hingin mo sa banal na Espiritu na ipakita kung ano talaga ang naroon. Pagtiwalaan mo ang kaba o panloob na babala sa iyong puso. Kapag may mali ang pakiramdam, madalas may dahilan. Kapag nasanay kang makinig at makadama, mas madali mong makikilala ang katotohanan. Hindi mo kailangang mabuhay sa pagdududa o takot. Lumakad ka lang sa katotohanan at kamalayan. Ibinigay ng Diyos ang kakayahang makilala ang Espiritu bilang regalo. Gamitin mo ito. Ika-6, kapag nakilala mo ang madilim na impluensya sa isang taong malapit sa iyo.
Ano ang gagawin mo kapag hindi na ito haka-haka, kapag tunay mong nararamdaman na ang isang mahal mo ay naaapektuhan ng kadiliman? Dito nagiging masakit, madaling mapansin ang kakaiba sa isang estranghero, pero kapag ito ay kaibigan mo, asawa, kapatid o magulang, mas mabigat. Mahal mo sila at dahil doon, mas mahirap kumilos. Gusto mong protektahan ang relasyon, pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang ipinapakita sa iyo ng Diyos. Tandaan mo ito, hindi ka walang kapangyarihan at hindi ka tinawag upang tumugon sa takot, galit o hiya. Ito ay labang espiritual at ang mga laban sa espiritu ay tanging espiritual na sandata lamang ang makakatalo. Unang hakbang, manalangin muna, palagi. Bago ka magsalita, bago ka lumayo, bago ka kumilos, manalangin muna. Lumapit ka muna sa Diyos. Nakikita ng banal na espiritu ang mga bagay na hindi mo nakikita. Naiintindihan niya kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng taong iyon, kung anong sugat ang dala niya, kung anong kasinungalingan ang pinaniwalaan niya, at kung anong pintuan ang nabuksan sa kanyang puso. Kapag nananalangin ka, hindi ka na umaasa sa emosyon mo, kundi hinahayaan mong ang karunungan ng Diyos ang gumabay sa iyo. Ikalawang hakbang, huwag lumaban sa sariling lakas. Sinasabi sa 2 Korinto 10:4. Ang mga sandatang ginagamit natin sa pakikipaglaban ay hindi mga sandata ng sanlibutan. Hindi mo kayang paalisin ang espiritu sa pamamagitan ng argumento at hindi mo kayang pilitin ang isang tao sa katotohanan sa pamamagitan ng guilt o pangangatwiran. Walang dami ng lohika o kabutihang hangarin ang makakabali ng tanikala sa espiritu. Tandaan, ang tao ay hindi mo kaaway. Ang espiritong nakaka-impluensya sa kanya ang tunay na kalaban. Kaya't ang tunay mong sandata ay ang salita ng Diyos. Ang iyong kapangyarihan ay panalangin at ang iyong katatagan ay pagkakaugat kay Kristo, hindi sa iyong damdamin. Ikatlong hakbang, magtakda ng mga hangganan ayon sa patnubay ng Espiritu. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangan mong hayaang sirain ng iba ang iyong kapayapaan o damdamin. Ayon sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso higit sa lahat, sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na nagdadala ng kalituhan, alitan o tukso, responsibilidad mong magtakda ng malusog na hangganan. Ang mga hangganan ay hindi pagtanggi, ito ay proteksyon. Ika-4 na hakbang, magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Pinaalalahanan tayo ng Efeso 4:15 na sabihin ang katotohanan sa pag-ibig. Kung ipinaparamdam ng Diyos na kailangan mong magsalita, gawin mo ito ng may kababaang loob, kahinahunan at biyaya. Ang layunin ay hindi upang ilantad o ipahiya ang tao, kundi upang maipakita ang espiritual na kamalian. Minsan, ang isang pag-uusap na pinangunahan ng espiritu ay maaaring magbukas ng kanilang mga mata. Minsan naman, hindi nila ito tatanggapin. Ngunit hindi mo kailangang pasanin yon. Ang mahalaga ay ang pagsunod. 5 hakbang, ipanalangin sila. Sabi sa Ezekiel 22:30, hinanap ng Diyos ang isang taong tatayo sa pagitan. Iyon ang ibig sabihin ng pamamagitan, ang tumayo sa pagitan ng tao at ng kaaway. Ipinagdarasal ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Maaaring ikaw lang ang nagdadasal para sa kanila, ang tanging ilaw sa gitna ng kanilang kadiliman. Huwag mong maliitin ang iyong mga panalangin. Sa bawat pagkakataong nananalangin ka para sa kanila, kumikilos ang langit. 6 na hakbang, alamin kung kailan kailangang bitawan. Ito ang pinakamahirap, ngunit minsan ito ay kinakailangan. Pagkatapos mong manalangin, magsalita ng katotohanan at magmahal ng tapat, maaaring dumating ang oras na tatawagin ka ng Diyos na isuko ang taong iyon sa Kanya. Hindi mo sila iniiwan, pinagkakatiwala mo lang sila sa kamay ng Diyos. Minsan, ang paglayo ay nagiging daan upang magising ang kanilang isipan, makapagsisi at makaranas ng pagbabago.
Huwag hayaang itali ka ng guilt sa isang ugnayang nakasisira sa espiritu. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa kaginhawaan. At tandaan, mas mahal sila ng Diyos kaysa kailanman kayang ibigay ng iyong puso. Ganito ka lumalaban, hindi sa takot, hindi sa kontrol, hindi sa galit, kundi sa panalangin, katotohanan at kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang iyong espiritual na kapanahunan ang maaaring mismong dahilan kung bakit inilagay ka ng Diyos sa buhay nila. Hindi ka lamang tinawag upang kilalanin ang kadiliman. Tinawag kang talunin ito sa pamamagitan ng liwanag. Tinawag kang tumindig laban sa dilim sa pamamagitan ng pag-ibig, katotohanan at pananampalatayang hindi natitinag. 7, lumakad sa liwanag at panatilihing dalisay ang puso. Ngayon na natalakay natin ang pagkilala sa mga impluensyang espiritual sa iba, oras na upang tumingin sa loob. Ang huling layunin ng kaaway ay hindi lang maapektuhan ang mga tao sa paligid mo, kundi ikaw mismo. At kung hindi ka mag-iingat, ang sobrang pagtutok sa dilim ng iba ay maaaring magbulag sa iyo sa anino sa sarili mong puso. Narito ang katotohanan, hindi mo kayang harapin ang dilim kung pinapayagan mo pa rin ito sa sarili mo. Ang tunay na pagkilala sa Espiritu ay nangangailangan ng malinis na puso. Kapag ang iyong kaluluwa ay nababalot ng kayabangan, pait, kawalang patawad o lihim na kasalanan, unti-unting humihina ang iyong kakayahang marinig ang tinig ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 7:5, alisin muna ang troso sa iyong sariling mata at saka mo malinaw na makikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Hindi mo makikita ng malinaw kung malabo ang iyong sariling paningin. Paano ka lalakad sa liwanag? Magsimula sa pusong handang magsisi, hindi minsan lang kundi araw-araw. Sinasabi sa awit 139, 23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Tingnan mo kung may maling landas sa akin at patnubayan mo ako sa daan ng walang hanggan. Kapag hinayaan mong ilantad ng Diyos ang nakatagong bahagi ng iyong puso, hindi niya ito ginagawa upang ipahiya ka, kundi upang pagalingin at linisin ka. Iyon ang tunay na kahulugan ng paglakad sa liwanag. Manatiling nakaugat sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang aklat, ito ay salamin na nagpapakita ng katotohanan kung sino tayo at kung sino ang Diyos. Inilarawan ito ng Hebreo 4:12 bilang buhay at mabisa, mas matalim kaysa alinmang tabak na may 2 talim at kayang hatulan ang mga kaisipan at layunin ng puso. Kapag nananatili kang malapit sa salita ng Diyos, nagsisimula kang mag-isip tulad ni Kristo, tumugon tulad niya at makita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Tumatalas ang iyong pagkilala, tumitibay ang iyong paninindigan, at ang katotohanan ay nagiging likas na bahagi ng iyong pagkatao. Panatilihin ang buhay ng panalangin. Hindi mo kayang lumakad sa liwanag kung hiwalay ka sa pinagmulan nito. Ang panalangin ang nagpapanatiling malambot sa iyong puso, gising sa iyong isipan at nakaayon ang iyong espiritu sa Diyos. Tinutulungan ka nitong makaramdam kung may mali sa isang pag-uusap, sa isang desisyon o sa isang relasyon. Hindi iyon paranoia. Iyon ay espiritual na pagkasensitibo at kapanahunan. Isuot ang buong baluti ng Diyos araw-araw. Ang Efeso 6 ay hindi simbolo lamang, ito ay utos para sa kaligtasan. Ang katotohanan, katuwiran, kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at ang salita ng Diyos ang iyong espiritual na proteksyon sa mundong puno ng panlilinlang. Hindi mo kailangang labanan ang bawat laban, ngunit kailangan mong manatiling nakabalot sa kanyang proteksyon. Paligiran ang sarili ng mga makadiyos na tao. Ang pag-iisa ay isa sa mga paboritong bitag ng kaaway dahil nagdadala ito ng kalituhan at kayabangan. Kapag konektado ka sa mga mananampalatayang may kapanahunan,
nagkakaroon ka ng pananagutan, pagtutuwid at karunungan. Madalas nilang nakikita ang mga bagay na hindi mo napapansin at ganoon gumagana ang katawan ni Kristo. Pinoprotektahan ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan. Makinig sa banal na Espiritu. Sabi sa Juan 16:13, siya ang gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. Kapag siya ay nananaway, makinig ka. Kapag siya ay nagbababala, sumunod ka. Kapag hinihikayat kanyang mag-ayuno, manalangin o lumayo sa isang tao, sundin mo siya. Hindi mo kailangan ang pagsang-ayon ng lahat upang sundin ang Diyos. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang naroon upang ipakita kung ano ang mali sa iba, kundi upang hubugin ka na maging larawan ng katuwiran ni Kristo. Ang paglakad sa liwanag ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa araw-araw na paghahangad sa Diyos. Paghahangad ng kabanalan, paghahangad ng katotohanan, paghahangad ng pusong bukas sa kanyang presensya. At narito ang kagandahan nito, kapag lumalakad ka sa liwanag, ikaw mismo ay nagiging liwanag. Nagbabago ang atmosfera sa paligid mo. Ang iyong mga salita ay nagdadala ng paggaling at kapangyarihan. Ang iyong mga panalangin ay nakakabali ng tanikala. At ang mga taong ngayoy bihag ng kadiliman ay maaaring isang araw ay makatagpo ng kalayaan dahil pinili mong sumunod sa Diyos. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng paglakad sa liwanag. Hindi lang nito pinoprotektahan ka, binabago rin nito ang mga nasa paligid mo. Konklusyon, narating mo na ang dulo ng isang malalim, hamon, ngunit napakahalagang paglalakbay. Tinalakay natin ang panlilinlang, impluensya, nakatagong kadiliman, at mga labang espiritual na bihirang makita ng iba. Ngunit ngayon, nabuksan na ang iyong mga mata. Alam mo na ang espiritual na dilim ay hindi lamang nasa mga nakakatakot na kwento, maaring lumitaw ito sa iyong tahanan, sa mga pamilyar na tinig o sa likod ng maskara ng pagmamahal o pag-aalala. Ngunit hindi ka tinawag upang mabuhay sa takot, hindi ka nilikha upang mabuhay na parang naglalakad sa bubog, tinawag kang lumakad ng may kumpiyansa sa katotohanan. Si Jesus ay hindi kailanman nataranta ng harapin niya ang kasamaan. Siya ay nanindigan, nagsalita ng may autoridad at nagtaglay ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagpapatunay na gaano man kalapit ang kadiliman, ang Espiritu ng Diyos sa loob mo ay laging mas makapangyarihan. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Manatiling mapanalanginin, manatiling mapagmasid, patuloy na subukin ang mga espiritu, protektahan ang iyong puso, mamuhay sa kabanalan, maging liwanag sa mga lugar na nakalimot na sa liwanag. At higit sa lahat, mahalin, magmahal ng totoo at matapang, magmahal na nagsasabi ng katotohanan kahit mahirap, magmahal na nagtatakda ng hangganan sa halip na sirain ito, magmahal na nananalangin at nag-aayuno ng palihim kahit walang nakakakita, sapagkat iyan ang ginawa ni Jesus. Kung susundan natin siya sa panahong ito, hindi lang natin kailangan ng malambot na puso, kailangan din natin ng malinaw na paningin sa Espiritu. Panatilihin mong bukas ang iyong mga mata, panatilihin mong dalisay ang iyong puso. Tandaan, hindi ka nakikipaglaban sa tao, nakikibaka ka laban sa mga puwersang espiritual na kadamit sa autoridad ni Kristo. Lumakad ka sa baluti ng Diyos at huwag mong kalimutan, ang tagumpay ay sa iyo na. Manatiling matatag, manatiling gising, manatiling nasa liwanag, sapagkat sa huli ang katotohanan ay hindi lamang nagbubunyag ng kadiliman, sinisira nito ang kadiliman. Ganito ka lumalaban, hindi sa takot, hindi sa kontrol, hindi sa galit, kundi sa panalangin, katotohanan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang iyong espiritual na kapanahunan ang maaaring mismong dahilan kung bakit inilagay ka ng Diyos sa buhay nila. Hindi ka lamang tinawag upang kilalanin ang kadiliman.
tinawag kang talunin ito sa pamamagitan ng liwanag. Tinawag kang tumindig laban sa dilim sa pamamagitan ng pag-ibig, katotohanan at pananampalatayang hindi natitinag. Ikapito, lumakad sa liwanag at panatilihing dalisay ang puso. Ngayon na natalakay natin ang pagkilala sa mga impluensyang espiritual sa iba, oras na upang tumingin sa loob. Ang huling layunin ng kaaway ay hindi lang maapektuhan ang mga tao sa paligid mo, kundi ikaw mismo. At kung hindi ka mag-iingat, ang sobrang pagtutok sa dilim ng iba ay maaaring magbulag sa iyo sa anino sa sarili mong puso. Narito ang katotohanan, hindi mo kayang harapin ang dilim kung pinapayagan mo pa rin ito sa sarili mo. Ang tunay na pagkilala sa Espiritu ay nangangailangan ng malinis na puso. Kapag ang iyong kaluluwa ay nababalot ng kayabangan, pait, kawalang patawad, o